Paalala ng kaap, bawal lang bitbitin sa loob ng eroplano ang mga power bank na lalagpas sa 160 watt-hours. Sakop nga ng bagong rules na ito ang lahat ng flight, domestic man or international. Ayon sa kaap, papayagan lamang magdala ang isang pasahero ng power bank na lalagpas sa 160 watt-hour, pero kailangan nila itong ipaalam sa kanilang mga airline ilang araw bago ang kanilang flight. Bawal na sa eroplano mga power bank na lagpas 160 watt-hours. Yan ang paalala ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa gitna ng mga insidente ng umuusok at sumasabog na power bank sa eroplano. Nasa front ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kailangan ipagpaalam muna sa airline. Lilipad pa akla ng pamilya ni Ace para magbakasyon. Para siguradong hindi malulubat ang kanilang gadgets tulad ng cellphone. May bitbit siyang power bank. Importante siya lalo na pagka gumagamit ka ng iOS. Since yung battery niya is hindi ganun katagal, to communicate din sa family, to update, gano'n. Pero may paalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga pasahero. Bawal magdala ng power bank na lampas 160 watt-hours ang kapasidad sa mga flight. Sinabi yan ng CAAP matapos ang ilang insidente ng pag-usok at pagsabog ng power bank sa loob ng eroplano. Itong power bank na ginagamit ko na kaya ang 4 na full charge sa cellphone o isang full charge sa laptop ay 19,200 mAh o 60 watt-hours. Kaya pasok na pasok pa ito sa limit. Ito namang battery na ginagamit namin sa broadcast camera ay 160 watt-hours o lampas na dun sa limit. Pwede pa rin naman daw pero kailangan daw ito ipagpaalam sa airline ilang araw bago ang mismong flight. Maglalabas ng memorandum ang CAAP para ipaalam ng mga airline sa kanilang mga pasahero ang pulisiya pagdating sa mga power bank. May kanya-kanya kasi silang patakaran dito. Ang Cebu Pacific at Philippine Airlines hanggang 2 power banks kada pasahero ang pinapayagan. Hindi rin dapat lumampas ang bawat isa sa 100 watt-hours. Wala namang limit ang AirAsia sa bilang ng power banks na pwedeng dalhin ng kanilang pasahero. Basta hindi rin dapat lalampas sa 100 watt-hours ang bawat isa. Meron na silang policy, but further enhance that policy, no? Maging stricto pa sila. Kasi the airlines cannot be less, yung policy ng airlines cannot be less restrictive than our Philippine Civil Air Regulations. Sabi rin ng CAAP, ang mga electronic device na ginagamitan din ng lithium-ion batteries tulad ng power bank, laptop, tablet, cellphone at iba pang rechargeable devices, hindi dapat nilalagay sa maletang chine-check-in. Dapat daw, nasa hand-carried bags lang ang mga ito. When it's checked in sa cargo, wala magmamonitor nun. Although may mga cargo fire suppression ng mga eroplano, pero that's already too late. Kasi nasusunog na siya. Diba? Rather than carry on siya with the passenger, kung ano't ano man ang mangyari, mamamonitor. Payo ng CAAP sa mga pasahero, siguruhing dekalidad ang mga bibiling power bank at ibang electronic devices. Alamin din ang limit ng airlines para rito, para iwas aberya sa flight. At tungkol nga sa nakaraan nating post, na pagbabawal na paglalagay ng mga gadgets sa loob ng hand carry na isinusulong ng CAAP ngayon, matapos nga nating maipost ang video, ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi ito lubos na nauunawaan. Ito nga ay base sa kanilang mga naging komento sa video. May iba tayong mga kababayan nagsabi na gagawin nga lang daw ito para mas madaling manakaw ang kanilang mga gadget sa airport. Ang iba naman ay hindi na gets ang paliwanag tungkol sa pagkakaiba ng hand carry baggage na nilalagay sa over the head bin sa personal na handbag or sling bag ng mga pasahero na pwedeng bitbitin sa loob ng eroplano at hindi na nga kailangang ilagay ito sa over the head bin, kung saan ay pwede nga nila ditong ilagay ang dala nilang mga gadgets at ilagay nga ito sa ilalim ng upuan na nasa kanilang harapan para hindi na nga ito kailangang ilagay sa over the head bin compartment. Samantalang na-delay ang 100 pasahero from Iloilo International Airport papuntang Manila matapos ngang mag-bomb joke ang isang pasahero dito. Pagbibiro ng pasahero ay nasabi nga nitong may lamang granada ang bag nito. At sa iba pang balita, naudlot at nabalam ang biyahe. Ito pong flight ng isang eroplano mula Iloilo na patungo sanang Maynila matapos magbiro ang isang hindi pinangalanang pasahero na may bit-bit umano siyang granada sa kanyang bag. At batay sa report, narinig ng isa sa mga flight crew ang bomb joke nitong pasaherong ito at agad niya itong iniulat.
Dahil dyan, pinababa ang higit sa 100 pasahero at sinuri na mga taga-Aviation Security Unit ang mga bagahe gamit ang mga K9 units. Napatunayang wala namang granada sa mga bagahe kaya pinayagan ng umalis ang eroplano. Nasa custody na ngayon ng otoridad ang nagbirong pasahero at nakatakdang sampahan siya na reklamong paglabag sa anti-bomb joke law. Matatandaang may isang OFW din noong nakaraang taon ang hindi nakasakay sa eroplano at inaresto nga ito sa Davao Airport matapos nga itong mag-bomb joke. Nang tanungin nga ito ng isang staff sa airport kung meron ba siyang babasagin sa loob ng kanyang bag at agad nga itong sumagot na wala. Kung hindi, bomba lang. Ang nasabing OFW ay nagbakasyon lamang sa Pilipinas at pabalik na nga sana ito sa Singapore. Arestado ang isang OFW matapos mag-bomb joke habang chinecheck ang bagahe sa loob ng Davao International Airport. Sinampahan na ng kaso ang suspect. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa eksklusibong video mula sa Davao International Airport Police Station, makikita ang pag-aresto sa isang pasahero sa loob ng Davao International Airport noong Biyernes ng hapon. Matapos na mag-bomb joke ang pasahero habang nasa check-in counter ng airport. Ang lalaki tatawagin natin sa alias na Bruno, hindi niya tunay na pangalan, 42 anyos, taga Digos City, Davao del Sur, at isa ang overseas Filipino worker. Dahil sa nangyari, napaiyak na lang ang lalaki. Sa investigasyon ng Davao International Airport Police Station, papunta sana ng Singapore si Bruno para bumalik sa kanyang trabaho matapos magbakasyon sa Pilipinas. Habang nag-check-in ito sa kanyang bagahe, tinanong umano siya kung may babasagin sa kanyang mga gamit. Pabiro umano itong sumagot na wala. Pero bomba lang. Hindi naman ito nagdulot ng delay sa ibang flights. Lunes ng umaga, sinubukan ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makapanayam ang sospek. Ngunit tumanggi itong magbigay ng pahayag habang nasa presinto ng Sasa Police Station. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, ipinagbabawal ang bomb jokes o false bomb threat. Nitong Sabado lang, sinampahan na ng kaso ang sospek. Kung mapapatunayan na may pagkakasala ang sospek, posible itong maharap sa pagkakakulong ng 5 taon at 40,000 na multa. Be careful ta sa ato ang mga words or mga jokes nga atong kuan sa airport regarding sa bomb threats or false information regarding bomb explosion. Kahit na ipaagi na itong true jokes kasi mag-cause man siya og panic sa general public, then may posibilidad nga ang atong flight is ma-delay. At paalala nga ito sa lahat ng biyahero, lalong-lalo na sa mga OFW, na wag nating gagawin ang ganitong biro. Dahil sa pagbibiro nga ng ganito, ay pwede tayong makulong sa loob ng 5 taon at magmulta ng 40,000 pesos or pwedeng ipataw sa inyo ang 2 parusang ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahitin na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.